Kabanata 341. Ang Orpheus Headquarters. Si Rockmite ang unang naghagis ng suntok, ngunit bago pa umabot sa devastation ang kamao ng huli ay dama po ang kamao ng huli sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nataman siya ng martilyo, kumabog ang dibdib ni Rockmite. Isang matinding sakit ang sumunod, nabali ni Devastation ang dalawa sa kanyang tadyang. Tinubukan muli ni Rockmite na atakihin si Devastation gamit ang kanyang mga binti, ngunit pinagsisihan niya ito sa sandaling sumipa siya palabas. Parang napadpad ang sipa niya sa bakal na plato. Sa sumunod na segundo, isang malayong puwersa ang bumungad sa kanya ng malakas. Ito ay isang pababang sipa mula sa Devastation, gamit ang kanyang kaliwang paa na may kapansanan sa ibabaw ng bakal. Nabali ang shinbone ni Rockmite dahil sa matigas na pagkakadikit kaya napasigaw siya sa sakit. Sa susunod na ilang segundo, sunod-sunod na sinipa ni Devastation ang katawan ni Rockmite, bawat sipa ay puno ng matinding lakas. Sa huli, itong tinatawag na top Muay Thai champion ng Thailand ay bumagsak sa lupa. Buhay pa siya, ngunit ang mga buto ng kanyang siko at binti ay tuluyan ng nabasag sa mga sipa ni Devastation. Ang pinsala ay mag-iiwan sa kanya na may kapansanan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang bakal na paa ni Devastation ay dumaong sa lupa ng may kalabog, at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na bumuka. Ano ito? Sa pintuan, si Matthew Collins at Troy Yeager ay lubos na hindi nakayanan ang gayong sukdulan at dramatikong pagbabago. Masyadong exaggeration ang eksena. Ano ang impyerno ng sitwasyong ito? Ang kaso ay tiyak na ito isang mahusay na manlalaban tulad ng Devastation ay ang representasyon ng pinakasopistikadong lakas sa Regal Palace. Bagamat ang Rockmite na ito ay isang Muay Thai champion ng mahusay na katanyagan, paano siya magiging katapat para sa Devastation? Matapos tapusin ang Rockmite, tumabi si Devastation at hindi na nagpatuloy sa kanyang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, ang samurai sword sa kamay ni Drishit ay tumama sa leeg ni Golda. Sa katunayan, hindi lumaban si Golda kay Drishit. Kahit na siya ang madilim na general ng Orpheus 6 Generals, hindi siya isang malakas na manlalaban. Sa 6 na general, siya ang namamahala sa autoridad at impluwensya. Gayunpaman, ngayong gabi, ang punong tanggapan ng pamilya Gold ay nilabag at natalo ng Regal Palace. Alam niyang walang kabuluhan ang lahat ng pagtutol. Sa isang kislap ng malamig na liwanag, bumagsak ang ulo ni Golda sa lupa. Magkatabing lumabas ng Villa sina Drishit at Devastation. Natapos na ang digmaan sa labas. Tulad ng iba pang mga muog, ang Regal Palace ay nanalo ng walang kapintasang tagumpay. Ang grupo ay nagmaneho palayo sa villa, patungo sa susunod na lokasyon ng punong tanggapan ni Orpheus sa Brimstone Valley. Alas 10 na ng gabi. Pumalik sa mansyon, umalis na sina Tyr Summers at ang iba pa. Naiwan mag-isa si Juan Yates, nakahiga sa kama at humihit-hit ng sigarilyo. Talagang ninanais niyang makasama si Tyr at ang iba pa ngayong gabi, upang patayin ang Orpheus gamit ang kanyang sariling mga kamay at ipaghiganti ang kanilang mga nahulog na kapatid. Ngunit walang magawa, siya ay labis na nasugatan at hindi niya magawang maglakbay ng malalayong distansya ngayon. Sa labas ng bintana, biglang kumidlat ang kidlat na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Huminga ng malalim at humiga sa kanyang unan, tinitigan ni Juan ang kisame, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Samantala, nakarating ang convoy ni Tyr sa Brimstone Valley. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula kina Don Quixote, Drishit, at iba pa. Alas 10:30 na ng gabi, at lahat ng 8 kuta ni Orpheus ay nawasak ng Regal Palace. Ang Brimstone Valley ay isang lambak sa sikat na Barrington Mountain Range, kung saan nagtagpo ang ilang mga taluktok. Kung hindi dahil sa partikular na locus yung intel na ibinigay ng JPE, hindi mahahanap ni Tyr at ng iba pa ang lugar na ito sa loob ng maraming taon. Ang pagiging lihim ng punong tanggapan ng Orpheus na ito ay hindi bababa sa isang base militar. Sa katunayan, ang Brimstone Valley ay talagang isang maliit na base militar mga 20 taon na ang nakalilipas. Ang pasukan sa Brimstone Mountains ay matatagpuan kung saan huminto si Tyr at ang kanyang convoy. Mayroon lamang masungit na landas patungo sa hanay ng bundok na imposibleng marating ng mga sasakyan. Bumaba si Tyr at ang kanyang grupo sa kanilang mga sasakyan. Hayagang nakatitig sa madilim na bulubundukin sa harapan nila na para bang ang bundok ay isang sinaunang halimaw na nakahiga sa kanilang harapan. Sa loob ng isang oras, sunod-sunod na mga koponan ang nagmaneho patungo sa lokasyon.
Takalaunan, ang mga elite ng Regal Palace na dati ay ipinadala ng hiwalay upang sirain ang mga kuta ng Orpheus, lahat ay nagtagpo rito. Bago nagsimula ang operasyong ito, ang koponan ng Regal Palace ay binubuo ng halos 3,000 tao, kabilang ang mga underground crew. Mahigit 2,000 na lang ang natitira sa kanila na nakapunta pa rin dito para makipagkita sa mga oras na ito. Sa madaling salita, halos 1/4 sa kanila ay hindi na makakasali sa digmaan. Ang ilan ay patay, habang ang iba ay sugatan. Iniling na ni Tyr kay Mona na pumasok at magpadala ng mga puwersa para tumulong sa pag-aalaga sa mga nasugatang miyembro ng Regal Palace. Ang labanan ay umunlad hanggang sa punto kung saan nagkaroon ng landslide na tagumpay ang Regal Palace at walang magawa si Orpheus tungkol dito. Ngunit nanatili ang katotohanan na ang Regal Palace mismo ay dumanas ng maraming pagkalugi. Ang labanang ito ay maaari pang ilarawan bilang ang pinakamalakas na labanan pagkatapos ng laban sa Shadow Totem. Sa hating gabi, ang lahat ng miyembro ng Regal Palace sa wakas ay nagtipon sa lambak. Bagamat ang daming tao ay binubuo ng maraming tao, tahimik ang tanawin. Lahat ng naririto ay ang mga nangungunang elite ng Regal Palace na nagtataglay ng mga pinakamataas na katangian. Kung hindi magsasalita si Tyr, wala ni isa sa kanila ang mangungulit. Partikular na tinitingnan ni Tyr ang Brimstone Valley, ang locus yung ibinigay sa kanya ng GPE, sa kanyang telepono. Tinuri niya ang bawat ruta na patungo sa lambak. Pagkaraan ng 10 minuto, nagtalaga si Tyr ng mga detalyadong ruta sa kanyang mga tripulante. Ang 2,000 miyembro ng Regal Palace ay hinati sa mahigit 20 pangkat patungo sa lambak sa iba't ibang direksyon. Ang daan sa bundok ay masungit at mayroon lamang 100 patungo sa bundok. Ngunit anuman ang mangyari, ang 20 koponan na ito ay kailangang sumugod sa lambak sa iba't ibang direksyon, at pagkatapos ay ganap na palibutan ang punong tanggapan ng Orpheus. Ito ang tanging paraan upang matiyak na ang lahat sa Orpheus ay may iwan na walang paraan upang makatakas. Sa makatuwid, ang Tyr ay naglaan ng mga ruta sa 20 mga koponan ayon sa kanilang iba't ibang mga kakayahan, kung saan ang pinakamalakas na koponan ay kumukuha ng pinakamapanghamong at mabatong yod. Nais niyang tiyakin na ang lahat ng mga koponan ay makakarating sa Brimstone Valley sa parehong oras. Naglalakbay sa kabuoang halos 30 kilometro, 2:30 na ng umaga nang tuluyang nakarating si Tyr at ang iba pa sa lambak. Sa ibabaw ng isang nakatagong Dallas disc, hawak ni Tyr ang isang pares ng military binocular sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng espesyal na night vision device, sinusubaybayan niya ang mga pangyayari sa ibabang bahagi ng Brimstone Valley. It's overwhelming, actually being able to establish their headquarters here. Kilala ko lang si Darkshire bilang combat expert pero hindi ko inaasahan na ganoon kaliwanag ang utak niya. Ang mga damdaming iyon ay nagmula sa bibig ng White-Eyed Ivory Dragon, isang taong bihirang pumuri sa iba. Sa ngayon, bukod kay Tyr, si Darkshire lang ang tanging taong kusang loob niyang pinuri. Gumagamit din si Tyr ng binocular para linawin ang sitwasyon sa ibaba. Ang kanilang kasalukuyang mga posisyon ay 300 metro lamang ang layo mula sa punong tanggapan ni Orpheus. Habang sinisilip niya ang mga gusali sa pamamagitan ng binocular, napangiti si Tyr. Kabanata 342. Nagsimula ang huling labanan. Sa lambak na iyon kung saan nagtatagpo ang ilang bundok, may isang grupo ng mga gusali na mukhang luma na. Ang pinakamataas na gusali ay 4 na palapag lamang, ngunit ang tore ng bantay ay halos 40 metro ang taas. May kabuuang 4 na tore ng bantay, isa sa bawat direksyon. Bagamat malalim na ang gabi, may mga ilaw sa tuktok ng mga tore. Ang daloy ng liwanag ay maaaring sumaklaw sa layo na higit sa 400 metro. Sa madaling salita, ang lokasyon kung saan nagtatakip si Tyr Summers at ang iba pa ay nasa saklaw ng pagsubaybay ng mga tore ng bantay. Noon lang, nagkataon na tumama ang mga ilaw ng isa sa mga bantayan patungo kay Tyr at sa iba pa. Get down! Mahinang utos ni Tyr. Ang 12 ng mga tao sa likod niya ay agad na napahiga sa lupa sa loob ng ilang segundo. Ang mga ilaw ay sumikat sa kanilang mga katawan, ngunit hindi sila nagtaas ng anumang alarma. Zero, gusto mo bang tamaan sila ng diretso? Tanong ni White-Eyed Ivory Dragon. Zero ang espesyal na pangalan na tinawag ni White-Eyed Ivory Dragon at ng iba pang orihinal na miyembro ng Nemesis na Tyr. Sa simula, si Tyr ang number 0 ni Nemesis, kung paanong siya ang number 0 ng Wolf's Den. Hindi pa dumarating ang ilang more squads, bigyan mo pa ng 10 minuto, sagot ni Tyr. Sige.
Ang White-Eyed Ivory Dragon ay medyo hindi napigilan ang sarili. Ang kanyang pangunahing layunin para sa paglalakbay na ito ay ang Darkshire. Siya ang tanging tao na maaaring interesado sa pinakamalakas na tao ng Regal Palace sa kasalukuyang sandali. At, syempre, bilang karagdagan sa Darkshire, mayroon ding Tyr. Noon pa man ay gustong labanan ng White-Eyed Ivory Dragon si Tyr, ngunit darating pa ang oras. Umuulan noon, kaya hindi masyadong maganda ang visibility. Noon lang, sa isa sa mga tore na ito, dalawang mabibigat na armadong itim na lalaki ang naka-duty. Ilan sila sa mga matataas na mersenaryo na ginugol ni Darkshire ng maraming pera para tipunin. Sa katunayan, karamihan sa mga taong nakatalaga sa loob ng punong tanggapan ng Orpheus ay mga mersenaryo at kinikilalang mga hit squad sa silangang Asya ngayon. Ang mga lalaking ito ay ang nangungunang mga mersenaryo na kinuha ni Darkshire mula sa buong mundo sa nakalipas na 2 taon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Pagkatapos, sila ay sinanay at bumuo ng isang natatanging mersenaryong pangkat na kilala bilang Orpheus Corps. At ang hit squad ay nagbahagi ng ilang pagkakatulad. Ang grupo ay hindi binubuo ng maraming miyembro, ngunit bawat isa sa kanila ay mga nangungunang mamamatay. Wala pang 2 taon ang inabot ng hit squad para maging numero 1 organisasyong mamamatay sa silangang Asya. Ito ang mga aktwal na puwersa ni Orpheus. Sa isa sa mga tore ng bantay, sinabi ng isang mersenaryo sa isa pa, palagay ko may nakita akong tao sa burol doon. Haha, niloloko mo ba ako? Natatawang sagot ng isa, halatang nagbibiro ang isa. Kung tutusin, napakalihim ng lugar na ito, maliban kung may milagrong nangyari, sino ang makakahanap nito? Hindi, meron talagang tao, sabi ng unang mersenaryo. Direkta niyang niruta muli ang direksyon ng searchlight, pinaputukan ito patungo sa isang bundok sa harapan niya. Ang burol na iyon ay hindi ang kinaroroonan ni Tyr at ng iba pa, kundi ang nakaposisyon sa Iron Mask. Pagkasilaw pa lang ng liwanag ay napansin nilang may nakatayo nga pala sa burol na iyon. Nakasuot ng simpleng damit ang lalaki. Nakasuot siya ng bakal na maskara at 4 na Vajra steel claws sa magkabilang kamay niya. Nagulat noong una ang mersenaryo at may binulong sa sarili, iyan ba, ang Wolverine ng Asia? Pagkatapos ay nakita niya na maraming tao ang nagmamadaling pababa patungo sa Brimstone Valley mula sa Dalesdes na iyon. Ano ito? It's an enemy attack, sigaw ng mersenaryo habang sumusugod ang isa pang lalaki. Sa pamamagitan ng searchlight, ang lalaking ito ay natulala din sandali sa sitwasyong ito. Paano ito posible? Sa isang segundo, sabay nilang itinaas ang kanilang mga baril at nag-alarm. Actually, bukod sa watchtower nila, halos magkasabay din ang pag-alarm ng 3 pang watchtower. Dahil, hindi mabilang na mga tao ang sabay-sabay na nagmamadaling umakyat mula sa lahat ng direksyon. Libo-libong ilaw ang agad na nagliwanag sa loob ng punong tanggapan ng Orpheus. Ang mga miyembro ng Orpheus na nakatulog ay agad na bumangon, kinuha ang kanilang mga armas, at nagmamadaling lumabas. Tadadada. Isang sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa mapayapang kalangitan sa gabi na nagdulot ng mga tunog na parang pritong beans. Sa ibaba, isang scuffle ang naganap. Sa kabilang banda, nanatili pa rin si Tyr at ang grupo niya sa kabilang bundok. Ang ilang mga dalubhasang miyembro ng Regal Palace ay may hawak na night vision binocular at walkie-talkie sa kanilang mga kamay. Nag-issue sila ng iba't ibang mga order sa ilang mga combat team sa ibaba na ginagabayan sila sa terrain. Hindi ko akalain na si Darkshire ay nag-imbak ng napakaraming baril dito. White-Eyed Ivory bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Dragon habang nakikinig at nanunood ng gun battle sa ibaba. Mukhang malaki na ang pinagbago ng lalaki. Dati, ang pinaka-disdain niya ay thermal weapons. Talagang nakakatakot lang ang isang tao kapag naabot na niya ang punto na handa siyang gawin ang anumang kailangan, sagot ni Tyr habang pinapanood ang digmaan sa ibaba gamit ang kanyang binocular. Si Orpheus ay may maiinit na sandata, ngunit gayon din ang Regal Palace, at ang kanila ay hindi bababa sa Orpheus. Kung saan nanggaling ang mga maiinit na armas na iyon. Kahit na sa kanilang mga puwersa sa ilalim ng lupa, ang Regal Palace lamang ay hindi maaaring magkaroon ng napakaraming maiinit na armas. Pero, kayanin mo na. Dati, palaging nasa ilalim ng impresyon si Tyr na mali para kay Juan Yates na magkaroon ng mga random na kasintahan. Pagkatapos ng lahat, si Juan ay nagdusa ng malungkot sa mga kamay ng isang babae sa pagkakataong ito. Pero simula nang lumitaw si Mona, nayanig ang unang pag-iisip ni Tyr. Minsan, nakilala rin ni Juan ang mga maaasahang kasintahan.
Ang ganitong uri ng malakihang labanan ng baril ay hindi maaaring maganap sa lungsod, kaya nang winasak ng Regal Palace ang iba pang 8 kuta ng Orpheus, walang nangahas na gumamit ng baril. Ngunit, iba ang mga bagay dito. Sa liblib na lugar na ito, maaaring gumamit ang isa ng mga sasakyang panghimpapawid at artillery ayon sa ninanais, hindi banggitin ang mga sandata ng init. Ang buong labanan ay tumagal ng halos 10 minuto. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga miyembro ng Regal Palace ay nagpataya na patungo sa punong tanggapan ni Orpheus. At kaya, ang labanan ng baril ay naging labanan ng mga talam. Si Tyr ay nagsindi ng sigarilyo at huminga ng mahina, habang ang White-Eyed Ivory Dragon ay malayang nag-inat. Zero. Ipagpatuloy mo. Napabuga si Tyr ng maulap na hininga mula sa kanyang bibig, habang sa wakas ay tinanggal ni White-Eyed Ivory Dragon ang pares ng sunglasses na suot niya sa tungki ng kanyang ilong. Gustong-gusto niyang magsuot ng salaming pang-araw buong araw at gabi, at huhuberin lamang ang mga ito kapag nasa labanan siya. Sa sandaling matanggal ang kanyang salaming pang-araw, sa wakas ay malinaw na kung bakit ang lalaking ito ay pinangalan ng White-Eyed Ivory Dragon. Iba kasi ang kulay ng mga mata niya sa iba. Karaniwang may mga itim na pupil ang mga ordinaryong tao, ngunit ang mga pupil ng White-Eyed Ivory Dragon ay kulay abo. Kung hindi mo binigyan ng sapat na pansin, mapagkakamalang akala mo na ang kanyang mga mata ay ganap na puti, literal na puting mata. Kabanata 343. White-Eyed Ivory Dragon, the Man of Terror. Sa katunayan, ipinanganak na ganito ang White-Eyed Ivory Dragon. Dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang mga mata, siya ay walang awa na iniwan ng kanyang mga magulang noong araw na siya ay born. Sa paniniwalang may matinding sakit sa catarata ang kanilang anak, iniwan nila ito. Ang kanyang kondisyon ay hindi naging isang sakit. Hindi lang hindi naapektuhan ang kanyang paningin, mas matalas pa ito kaysa sa ordinaryong tao. Kahit gabi, nakakakita siya ng malinaw sa malalayong distansya. Hanggang ngayon, walang konkretong siyentipikong paliwanag para sa kanyang kalagayan. Tulad ni Tyr Summers, marami sa mga nangungunang elite ng Regal Palace ang nagkaroon ng kalunos-lunos na nakaraan, gayon din ang White-Eyed Ivory Dragon. Hinailan ng kanilang mga nakaraan ng grupong ito ng mga tao. Ang mga tao lamang na may parehong kapalaran ang makaka-appreciate kung gaano kahirap na dumating sa ganitong uri ng relasyon. Kaya naman higit na hinamak ng Regal Palace ang mga traidor. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay sumugod pababa patungo sa punong tanggapan ng Orpheus sa ibaba. Sa sobrang bilis niya hindi na siya naabutan ng iba. Samantala, si Don Quixote, Iron Mask, si Gillam, at ang iba pa ay nakapasok na sa gusali kasama ang kani-kanilang mga squad, at nakikibahagi sa isang huling pakikipaglaban sa mga kalabang puwersa. Bilang bahagi ng pinakarespetadong mersenaryo at assassin na organisasyon sa bahaging ito ng Asia. Ang mga elite na ito ni Orpheus ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga puwersa sa iba pang mga moog. Sa makatuwid, ang Regal Palace ay kailangang magbayad ng malaking halaga kung nais nilang ganap na lipulin ang punong tanggapan ni Orpheus. Ang scuffle ay nagsimula, at ang buong lugar ay nahuhulog sa dagat ng mga blades at anino. Sa sandaling iyon, ang isang figure ay dumaan na parang isang bagyo, at saan man ito magpunta, isang hangin ang dumaan. Ito, lalaki pa ba ito? Sina Matthew Collins, Stephen Cole, at ang iba pa ay agad na itinutok ang kanilang mga kamera ng sabay-sabay sa figure, sinusubukang makuha ang kinaroroonan ng White-Eyed Ivory Dragon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Matthew at ng iba pa ang White-Eyed Ivory Dragon sa labanan. Noon pa man, nang makita nila si Gillam, Don Quixote, at ang iba pa sa pagkilos, ang kanilang pananaw sa mundo ay patuloy na nababagsak. Ngayon, habang pinapanood ang White-Eyed Ivory Dragon na kumikilos, ang kanilang pananaw sa mundo na dati nang binaligtad ay muling sinisira. Isa laban sa 100, isa laban sa 1,000. Pumalik sa Wolf's Den, minsang sinabi ni Tyr sa kanila na ang nag-iisang world-class na nangungunang manlalaban ay nagawang talunin ang libo-libo. Katulad ng mga sikat na general noong panahon ng 3 looms, lahat sila ay binigyan ng ganoong klase ng kakayahan. Ngunit, kahit na umiiral ang gayong mga tao, talagang imposible para sa isang ordinaryong tao na malerawan ang gayong uri ng imahe. Gayunpaman, hindi na kailangan ni Matthew at ng iba pa na kunan ng larawan ng eksena. Nangyayari talaga ito sa harapan nila. Ang eksenang ito ay marahil ang pinakamahusay na halimbawa ng isang malinis na pagwawalis. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay walang armas, ang kanyang mga kamao ang kanyang pinakamahusay na sandata.
Nakaharap man siya sa isang sobrang mersenaryo, isang nangungunang mamamatay tao, o isang karaniwang manlalaban, walang pagkakaiba. Napatay silang lahat sa isang suntok. Si Matthew at ang iba pa ay talagang nasaksihan ng kanilang sariling mga mata. Ngayon lang, may isang super mercenary na nakalaban sa Iron Mask ng ilang rounds. Gayunpaman, pinasabog lang siya ni White-Eyed Ivory Dragon ng isang suntok sa dibdib. Hindi naman ito pagmamalabas, ang suntok ay direktang bumagsak sa dibdib ng sobrang mersenaryo. Nakakatakot naman. Natigilan si Matthew at ang iba pa habang pinagmamasdan ang nangyayari sa harapan nila. Maingat nilang kinakalkula kung ilang taon ang aabutin nila upang tumugma sa antas ng White-Eyed Ivory Dragon. Dati, si Matthew ang pinaka-confident sa buong Wolf's Den, ang may klase ng ugali na naniniwalang siya ang pinakamahusay sa mundo. Ngayon, realidad na lang ang kaya niyang tanggapin. Nawala na lang siya ng bilang kung gaano katagal bago niya mamaster ang uri ng kapangyarihang taglay ng White-Eyed Dragon. Marahil, ang isang buhay ay hindi sapat upang makamit ito. O marahil, si Matthew at ang iba pa ay hindi pa nakipag-ugnayan sa mas malawak na mundo. Mayroong maraming mga paraan upang madagdagan ang kanilang lakas na hindi nila alam, at sa kanilang talento, maaari nilang isang araw na mapantayan ang antas ng White-Eyed Ivory Dragon. Ang digmaan ay umabot na sa pinakamabangis na yugto nito. Kahit na ang mga miyembro ng punong tanggapan ng Orpheus ay makapangyarihan, sila ay bahagi ng isang organisasyon na naitatag lamang ng wala pang 2 taon. Hindi sila maaaring maging katapat para sa numero 1 organisasyon sa ibang bansa sa mundo ng Regal Palace. Kaya naman, ilang sandali na lamang bago nawasak ang punong tanggapan ng Orpheus. Bumaba si Tyr mula sa slope ng madali at napakaganda ng estilo, kasama ang isang tao sa likod niya na may hawak na itim na payong partikular para sa kanya. Tanggalin mo na yan, utos ni Tyr at agad na iniligpit ng lalaking katabi niya ang payong. Tumangala sa langit, hinayaan ni Tyr na bumuhos ang ulan sa kanyang mukha. Malamig ang ulan, ngunit mainit ang kanyang dugo. Sa mahabang panahon na hindi naka-aksyon ay parang medyo naaasar na rin si Tyr. Bigla siyang nasa mood para sa isang magandang laban. Sa kasamaang palad, nalaman niya na ang lahat ng mga elite ni Orpheus ay halos natalo ng White-Eyed Ivory Dragon at ng iba pa. Ang buong punong tanggapan ng Orpheus ay nasa isang kabuoang gulo. Halos lahat ng nakatayo ay taga Regal Palace. Si Clifford Han, na may bahid ng dugo ang mga kamay, ay naglakad patungo kay Tyr, baka sa mukha niya ang matinding pagkabigo. Boss, walang palatandaan ng Dark Sheriff. Nauna rito, si Clifford ang unang pumasok sa punong tanggapan ng Orpheus kasama ang kanyang squad. Pagdating sa loob, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban, bagkus tumutok siya sa paghahanap kay Dark Sheriff. Minsan, si Clifford ay dumanas ng malaking pagkawala at muntik pang mamatay sa kamay ni Dark Sheriff. Naging buhol sa kanyang puso ang pangyayaring iyon. Nagkaroon pa siya ng mga bangungot tungkol dito sa maraming gabi. Hindi titigil ang mga bangungot hanggang sa mamatay si Dark Sheriff. Kaya, kinailangan ni Clifford na patayin si Dark Sheriff gamit ang sarili niyang mga kamay, o kahit papaano, makita siyang naglalaho sa mundong ito gamit ang sarili niyang mga mata. Sa ganoong paraan, makakatulog ng mahimbing si Clifford sa hinaharap. Gayunpaman, pagkarating dito, hinanap na niya ang buong punong tanggapan, ngunit hindi niya nahanap si Dark Sheriff. Hindi lang si Clifford, kundi si Don Quixote, Iron Mask, at iba pa ay naghahanap din ng Dark Sheriff. Kasabay nito, hinanap din ni White-Eyed Ivory Dragon at ng iba pa ang lugar matapos talunin ang mga Orpheus elite na iyon. Gayunpaman, walang nakitang bakas ng Dark Sheriff. Hindi dito. Tanong ni Tyr, baka sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Makalipas ang halos 20 minuto, malapit nang matapos ang digmaan. Nawasak ang punong tanggapan ni Orpheus, at halos 500 sa 2,000 lalaki mula sa Regal Palace ang nahulog. Ang iba ay halos nasugatan. Sa itaas ng isang dating gusali ng militar sa harapan, nakatayo si White-Eyed Ivory Dragon sa gilid ng rooftop, may bitbit na lalaki. Puno ng dugo ang lalaki at malapit ng malagutan ng hininga. Kabanata 344. Nakatakas si Dark Sheriff. Nakasuot ang taong ito ng itim na trench coat na may pattern ng bituin sa likod nito. Siya ay Star General, isa sa Orpheus 6 Generals. Ang Star General ay palaging ang pinakamalakas na manlalaban sa 6 na general, inilalagay siya sa ilalim lamang ng Dark Sheriff.
Gayunpaman, hindi siya nakatagal ng 10 galaw laban kay White-Eyed Ivory Dragon bago siya direktang napailalim sa paghagupit sa kanyang kasalukuyang estado. Ang totoo ay si Orpheus, na ginugol ni Darkshire sa nakalipas na 2 taon sa paglilinang, ay masyadong mahina. Ang organisasyon ay hindi kahit na sa parehong antas ng Regal Palace. Dahil lamang kay Juan Yates na naloko ng isang babae kaya naranasan ng Regal Palace ang malaking kawalan sa pagkakataong ito. Kung hindi, si Orpheus ay hindi magiging katapat ni Juan. Walang paraan para makipaglaban si Orpheus sa Regal Palace sa loob ng maikling panahon sa Darkshire lang na abnormal ang mga kakayahan. At marahil ay hindi inaasahan ng Darkshire na ang Tear Summers ay magiging hindi maaapektuhan upang magtalaga ng napakaraming piling tauhan. Lalo pa na ang mga awtoridad ng Thai ay tahimik na aprobahan ang lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Ilang sandali, maraming tao sa ibaba ang tumingin sa bubong ng gusali ng militar. Ang mismong gusali ay hindi masyadong mataas, halos 4 na palapag lang. Pagkatapos, inihagis ni White-Eyed Ivory Dragon ang isang Dagwang Star General palabas ng gusali gamit ang isang kamay. Ang sumunod ay isang eksena ng sukdulang kakilakilabot kung saan ang White-Eyed Ivory Dragon mismo ay tumalon pababa mula sa gusali sa parehong saglit na itinapon niya ang Star General. Sa sandaling siya ay lumapag, ang impact ay bumuo ng isang bunganga sa konkretong sahig sa ilalim niya. Ang lakas ay walang tigil. Bagamat 4 na palapag lang ang taas, kung isang ordinaryong tao ang tumalon mula sa taas na iyon, dumiretso na sila upang makilala ang kanilang gumawa. Ngunit, nanatiling hindi nasaktan ang White-Eyed Ivory Dragon. Parang nagbubuhat ng patay na aso. Tinala siya sa tier, inihagis ni White-Eyed Ivory Dragon ang walang awang general sa kanyang paanan. Hinanap ko ang lugar mula sa itaas hanggang sa ibaba at nakita ko lang ang guy na ito. Walang palatandaan ng Moon General ni Orpheus, ni Darkshire. Bahagyang tumango si Tyr at sinulyapan ng Star General na nakahandusay sa lupa at naghihingalo. Hindi siya nagabalang tanungin siya kung nasaan si Darkshire. Dahil malinaw sa isip ni Tyr na kahit magtanong siya ay hindi sisigot ang isang lalaki. Patayin mo siya, diretsyong sabi ni Tyr. Si Devastation, na nakatayo sa tabi ng White-Eyed Ivory Dragon, ay itinaas ang kanyang kaliwang paa na may kapansanan at tinapakan ito sa ulo ng Star General. Splat! Halos kalahating oras na ang lumipas mula nang magpakita si Tyr hanggang sa matapos ang laban. Napatingin si Tyr sa phone na nasa kamay niya. Naubos na lahat ang impormasyong ibinigay ng GPE. Hindi niya sinayang ang $1.74 bilyong dahil sa ngayon, talagang binubunot nila si Orpheus. Tungkol naman sa Orpheus 6 Generals, 5 sa kanila ang patay na, naiwan lamang ang Moon General, na wala kahit saan. Batay sa impormasyong ibinigay ng GPE, ang Moon at Star Generals ay dapat na nasa kuta na ito, ngunit tanging ang Star General ang natagpuan. Napabuntong hininga si Tyr. Ouch! Halos 100 milyon ang lugi niyan. Para naman kay Darkshire, wala nang pag-asa si Tyr na mahanap siya sa simula. Sa kabila ng kanyang mababang mga inaasahan, pinagpapantasahan pa rin niya ang tungkol sa paghahanap ng Darkshire sa punong tanggapan ng Orpheus at pagpapaneutralize sa kanya. Gayunpaman, sa huli, siya ay naiwang bigo. Hindi, kailangan natin siyang hanapin ngayon kahit anong mangyari, sabi ni Clifford Han. Halatang hindi niya kinaya ang pagkatalo na ito habang nakahiga. Mamantong hininga, tumangala siya sa langit. Patuloy na bumuhos ang malamig na ulan sa kanyang mukha. Sa susunod na segundo, umalangaw-ngaw ang paputok na dagandong ni Clifford sa buong Brimstone Valley, Dark. Shire! Maging ito ay ang Palace Master Tear Summers. O ang malaharing White-Eyed Ivory Dragon, o isang general na tulad ni Don Quixote, lahat sila ay maaaring makiramay sa damdamin ni Clifford sa sandaling ito. Malamang na walang naruroon na kasing desperado na subaybayan si Darkshire gaya ni Clifford, ito ang kanyang pinakamalaking bangungot, isa na hinding-hindi niya malalaya sa buong buhay niya. Bukod dito, minsan nang inalis ni Darkshire ang pag-ibig sa buhay ni Clifford. Ang kanyang boses ay patuloy na umalangaw-ngaw sa buong gabi. Sa sandaling iyon, mula sa isang lokasyon na mga 3 hanggang 400 metro ang layo mula sa punong tanggapan ng Orpheus, ay dumating ang dagandong ng mga propeller. Ang nakakabinging dagandong ay dinadala sa malayo sa kalangitan sa gabi. For a second, natigilan lahat ang entourage ni Tyr. Let's go check it out, sigaw ni Tyr. Siya ang unang dumaan sa direksyong iyon, kasama sina Clifford at White-Eyed Ivory Dragon na nakasunod malapit sa kanya.
Humigit kumulang 200 metro ang takbo ng grupo nang makita nila ang isang helicopter na lumipad sa himpapawid. Biglang naramdaman ni Tyr at ng kanyang mga kasama na parang nawalan sila ng 10 bilyong dolyar na jackpot. Ang helicopter ay lumipad mula sa helipad patungo sa direksyong iyon. Ang walang humpay na pag-ikot ng mga propeller ay nag-aalis ng malalakas na agos ng hangin, habang ang maugong na dagendong ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ng mga lalaki. Habang ang grupo ay nakatitig sa langit, napagmasdan nila ang dalawang silhouette na umuusbong mula sa kailaliman ng helicopter. Malubhang na pinsala ang visibility dahil gabi na si Tyr at hindi matukoy ng iba ang pagkakakilanlan ng dalawang figure na nakatayo sa helicopter. Ngunit nagkaroon sila ng gut feeling na ang isa sa kanila ay si Darkshire. Marahil ay hinulaan ni Tyr at ng kanyang entourage ang napakaraming resulta bago sila dumating, ngunit hindi nila akalain na pipiliin ni Darkshire na tumakas sa ganitong paraan. Totoong-totoo na ang taong nakatayo sa helicopter sa oras na ito ay si Darkshire. Paano ilalarawan ng isang tao ang Darkshire? Nakasuot siya ng itim na balabal na nakabalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi mahahalata kung pag-aaralan siya mula sa harapan. Isang pares lang ng mata ang nakikita. Ang mga mata na iyon ay isang itim na tumutusok katulad ng mga itim na butas sa cosmos. Sila ay polar opposites kumpara sa puting mata ng white-eyed ivory dragon. Sa gilid niya, nakatayo ang isang dalagang nakasuot ng itim na trench coat. Siya ay hanggang balikat na buhok at mga tampok na napakasela na hindi ito katulad ng sa tao. May nakaprint na curved moon pattern sa likod ng kanyang trench coat. Siya ang pinakahuli sa Orpheus 6 na general at ang nag-iisa sa 6 na nakatayo pa ngayon. Moon General. Walang nag-iisip na ang Moon General ay magiging isang maislan at kaakit-akit na babae. Ngunit sa ilalim ng kanyang malaanghel na mukha, sino ang makapagsasabi kung gaano siya kalupit sa loob? Sa helicopter, sinabi ni Moon General, "Shire, bakit hindi namin dinala ang Star General?" Para bang nagalit siya sa pag-iwan ni Darkshire sa Star General sa punong tanggapan para husgahan ang kamatayan, may bakas ng reklamo sa kanyang tono. "Isasama lang kita," sagot ni Darkshire. Ang kanyang tono ay kasing linaw ng tubig at ang kanyang boses ay parang bata. Kasing edad pa nga niya siguro si Tyr. Kabanata 345. Bush. Nagpatuloy sa pagpindot si Moon General, nagtatanong, bakit? Hindi ba kasya ang chopper sa Star General? Napakalaki pa ng espasyo. Biglang napalingon si Darkshire. Ang kanyang mapupusok na madilim na mga mata ay nakatutok kay Moon General. Nakaramdam ng lamig ang babae sa kanyang gulugod, hindi na naglakas loob na sabihin pa ang kanyang mga reklamo. Wala na siyang halaga, sabi ni Darkshire. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid sa harap ng hatch ng helicopter. Ang agos ng hangin ay magulo, ngunit hindi siya naghanda ng anumang mga hakbang sa proteksyon. Para siyang haligi ng lakas na nakaangkla sa kinatatayuan. Iyon lamang ay sapat na upang magbigay ng malinaw na ideya kung gaano kalakas ang Darkshire. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng gabi, tiyak na naaninag niya kung sino ang naroon. Ang direksyon na nakita ni Darkshire ay kung saan nakatayo si Tyr. Kasabay nito, si Tyr ay nakatingin din sa helicopter sa himpapawid. Sa daan-daang metro ng madilim na gabi, ang dalawang pares ng mga mata ay tila nagtagpo, nagbanggaan at nagliliwanag ng hindi mabilang na mga kislap. "Wala kang tapang, Darkshire," ungol ni Tyr. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Tyr. Iniisip niya si Darkshire bilang kanyang pangunahing kaaway at inaasahan ng isa pang showdown sa kanya. Sino ang mag-aakalay kapag dumating ang oras para sa ganoong pagkakataon, malalampasan ni Darkshire ang isang mabilis na pag-urong. Matagal na sana siyang tumakas, o baka gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makilala si Tyr. Gayunpaman, sinabi ni Darkshire ang pinakamatalinong pagpili sa huli. Lumaki na siya at hindi na siya ang Grim Reaper na marunong lang pumatay. Minsan, ang isang maliit na kompromiso ay haantong sa isang mas kanais-nais na resulta. Ang katotohanan ng bagay ay hindi natalo si Darkshire sa labanang ito laban kay Tyr. Ginamit niyang mabuti si Orpheus para kumagat ng isang tipak ng laman ni Tyr. Ang organisasyon, si Orpheus, ay dispensable sa Darkshire. Hanggat patuloy siyang nabubuhay, isang kahalili ang papalit dito. Bagamat halos hindi makita ni Tyr ang mukha ni Darkshire habang nasa ibabaw siya ng helicopter, naramdaman niyang tinutuya siya ni Darkshire. Sa tabi niya, dumating ang nakakabinging dagendong ni Clifford Han, "Ibaba mo ang helicopter na iyan."
Biglang nagsimula ang mga miyembro ng Regal Palace sa pagpuntirya at pagbaril sa kalangitan sa gabi. Ngunit sa puntong ito, ang helicopter ay lumilipad ng lampas sa kanilang saklaw. Sinusubukang barilin ng isang helicopter gamit ang isang maginoon na baril, anong biro? Ano ito? Napatingin ang grupo ni Clifford habang papalayo ng papalayo ang helicopter, naninikip ang dibdib. Hindi nila inaasahan na si Darkshire, na napakalakas ng loob 2 taon na ang nakakaraan, ay pipiliin na maging isang walang prinsipyo. Lumapit ang White-Eyed Ivory Dragon sa tabi ni Tyr at sinabing, ang Darkshire ay palaging isang malaking banta sa Regal Palace. Natatakot ako na kung hindi natin siya aalagaan sa pagkakataong ito, mas lalo tayong mapapasama at problema sa hinaharap. Wala akong magagawa, sagot ni Tyr na walang magawa. Hindi ibinigay sa akin ng GPE ang lokasyon o impormasyon ng Darkshire mula sa simula. Higit pa rito, wala akong masyadong pag-asa na maalis ang Darkshire sa oras na iyon. Mula ngayon, hindi ko na ito gagawing madali para sa kanya. Nagtanong si White-Eyed Ivory Dragon, ano ang pinaplano mo? Nag-iisip ako. Bago pa makatapos si Tyr, biglang bumuhos ang hangin. Para bang ang lahat ng oras at espasyo ay nagyelo sa sandaling iyon. Ano ang nangyayari? Nagpalitan ng tingin ang grupo, natulala na nakatingin sa napakalalim na kalangitan sa gabi. Rocket ba iyon? Naku yari. Ilang sandali, naramdaman ng lahat na naruroon ang kanilang mga anit na nanginginig habang nilalamon ng apoy ang rocket. At pagkatapos, tulad ng isang nagninangas na dragon, bumaril ito patungo sa isang helicopter sa hangin. Boom! Sa madilim na kalangitan, tulad ng isang fireworks display, ang rocket ay tumama ng husto sa helicopter. Kaya lang, bumagsak ito mula sa langit sa isang bola ng apoy. Hindi mahalaga kung ito ay isang hari tulad ng White-Eyed Ivory Dragon at Clifford Han. O ang mga general tulad ni Don Quixote at Iron Mask, o si Gillam, Devastation, at Drishit, lahat ng naroroon ay natulala. Ano ang deal sa helicopter ni Darkshire na binaril ng rocket? Totoo ba ito para dito? Ang dating number 1 Grim Reaper ni Shadow Totem, si Darkshire, na nakalaban ni Tyr at kinilala ni Tyr bilang kanyang pangunahing kaaway, ay umalis sa mundo sa ganoong paraan. Sina White-Eyed Ivory Dragon at Clifford ay lumingon kay Tyr na hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Ikaw ba nagayos nito? Gayunpaman, si Tyr ay mas nalilito kaysa kay Clifford at sa iba pa. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Natahimik ang lahat. Kasabay nito, isang grupo ng matitigas na mga militar na may kahangahangang pangangatawan ang nakaposisyon sa ibabaw ng isa sa mga taluktok ng Brimstone Mountain. Nanguna sa pagsingil ay isang babaeng may malademonyong figure, nakasuot ng itim na leather jacket. Yung babaeng ito ay si Mona. Walang nakakaalam kung kailan dumating ang grupo sa tuktok. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang babaeng si Mona ay may bitbit na rocket launcher sa kanyang balikat. Siya ang nagpaputok ng rocket na nagpatalsik sa helicopter ni Darkshire sa langit. Kung ang eksena ay masasaksihan ni Tyr at ng iba pa, malamang na sila ay tatayo. Gaano kabangga si Mona para gawin niya ang ganoong bagay? Malungkot pa rin ang ekspresyon ng mukha niya habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng helicopter mula sa langit. Ibinigay niya ang rocket launcher sa kanyang balikat sa isang sundalo sa tabi niya na nagmumura, "You dare bully my man. Marahil ay malalampasan mo ito sa ibang lugar, ngunit dito, mas mabuting ipagdasal mo na magkaroon ng mas maraming buhay." Gayunpaman, ang sundalo na gumagamit ng military binocular para subaybayan ang mga galaw ng helicopter ay namutla. Prinsesa Mona, noong binaril ang chopper na iyon ngayon lang, naniniwala akong may nakita akong 2 figure na tumalon palabas ng aircraft. Inala ko isa sa kanila si Darkshire. Napakurap-kurap si Mona na ang tunay na pagkakakilanlan ay ang prinsesa ng maharlikang pamilyang Maria. Ano? Namutla ang kanyang kutis. Nagawa niyang makatakas. Ipadala kaagad ang hukbo at palibutan ng Brimstone Mountain. Kahit nakailanganin kong baligtarin ang bundok na ito, gusto ko si Darkshire, patay o buhay. Sa punong tanggapan ng Orpheus sa Brimstone Valley, tinukoy ni Tyr at ng iba pa ang lokasyon ng paglulunsad ng rocket batay sa trajectory ng rocket na lumilipad. Ang grupo ng mga nalulupig na individual ay tumakbo patungo kay Mona ng mabilis hanggat maaari. Makalipas ang 20 minuto, 2 grupo ng mga lalaki ang dumating sa paanan ng bundok na iyon. Kumislap ang mga mata nila. Nang mapansin ni Tyr at ng kanyang entourage si Mona at ang pleton ng mga sundalong Thai, natigilan muna sila bago sila sumagot.
Si Tyr ang unang lumapit kay Mona, bakas pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Mona, ikaw ba ang bumaril sa rocket na iyon? Kabanata 346. Ang walang kamatayang kaaway. Gaya ng dati, kasing lamig ng yelo si Mona. Ang ekspresyong suot niya ay ginawa siyang hindi malapitan gaya ng dati. Kung ang babaeng ito ay ilalagay sa isang sinaunang setting, tiyak na siya ang pangunahing tauhang si Hua Mulan. Hindi ko kaya, pruskong sagot ni Mona. Marahil ay naiinggit siya kay Kimi dahil sa pangyayari kay Juan Yates, na ikinagalit niya kay Juan, at medyo nagalit sa kanyang mga kasamahan. Siyempre kaya mo, remarked Tyr, shrugging. Pero, hindi ko akalain na ang rocket mo na ito ay makakapagpasabog kay Darkshire. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Mona. Hindi niya inaasahan na nahula ito ni Tyr. Bakit sigurado ka? Tanong niya. Iyon ay dahil mas alam ko ang tungkol kay Darkshire kaysa sa iba. Hindi na nagpaliwanag pa si Tyr, sa halip ay naglabas ng walkie-talkie at nagsimulang utusan ng mga puwersa mula sa Regal Palace na hanapin ang bundok. Si Mona at ang kanyang mga tauhan ay matagal nang nagtalaga ng kanilang mga tropa upang mag-set up ng blockade sa lugar sa paligid ng Brimstone Mountain. Dapat nilang hanapin ang Darkshire anuman ang halaga, maging ito bilang isang bangkay o mga piraso. Mula alas 5 ng umaga, kapwa ang Regal Palace members at ang Thai military ay nagsuklay sa lugar hanggang tanghali sa araw na iyon. Natagpuan nila ang mga labi ng helicopter, gayunpaman, walang mga bangkay na natuklasan. Ang helicopter ay bumagsak mula sa isang mataas na lugar, kahit na may mga katawan, sila ay nasunog sa abo ngayon. Direktang inutusan ni Mona ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga labi para sa pagsusuri sa laboratorio. Kasabay nito, ang Brimstone Mountain ay patuloy na napapalibutan. Sa anumang kaso, ang isang blanket na paghahanap ay dapat isagawa ng hindi bababa sa isang beses. Pagsapit ng hapon, lahat ng miyembro ng Regal Palace ay umatras mula sa Brimstone Mountain at bumalik ng magkakagrupo sa mga bansang pinanggalingan nila. Ang simpleng kasunduan sa pagitan ng Regal Palace at Mona ay kailangang sundin ng lahat ng kinauukulan. Binigyan lang sila ng 2 araw para pumunta ng marami. Ano man ang kaso, dapat silang umalis pagkatapos ng 2 araw o isailalim sa walang kondisyong pagpipigil ng militar. Bagamat gusto ni Tyr na ipagpatuloy ang pananatili ng mga miyembro ng Regal Palace sa Brimstone Mountain upang hanapin ang lugar. Hindi niya maaaring labagin ang mga kondisyon dahil napagkasunduan sila sa simula pa lang. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ugali ni Mona. May pakialam man siya kay Juan, kung lalabag si Tyr sa rules, baka may gawin talaga ang babaeng iyon laban sa mga taga-Regal Palace. Noong gabing iyon, umalis ang lahat ng elite ng Regal Palace at bumalik sa kanilang dating lokasyon. Tulad ng para sa mga ari-arian at puwersa na una ng sinira ng Regal Palace, ang mga ito ay kasalukuyang pinangangasiwaan ng Regal Palace Shadow members at Iron Mask. Sa suporta ng Thai Royal Family, hindi naging mahirap na ibalik sila sa kanilang mga dating estado. Sa umaga ng 3 araw, nag-almusal si Tyr at ang kanyang grupo sa loob ng manor, pagkatapos ay nag-book ng flight pabalik sa Celestial Empire pagdating ng hapon. Halos 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Tyr. Bagamat gabi-gabi niyang kino-contact si Winifred Zia para iulat ang kanyang kalagayan, ramdam niya ang pag-aalala nito para sa kanya. Sa ngayon, ang mga kailangang gawin ay naasikaso na. Kaya, oras na para bumalik sa Celestial Empire. Hindi na nakakulong si Juan sa bed rest buong araw. Siya lang ang kakaiba. Sa kabila ng matinding pinsala, nakabangon na siya sa higaan na may saklay pagkatapos lamang ng ilang araw na pagpapagaling. Kung ikukumpara sa magiliw na Casanova noong una, ang kasalukuyang Juan ay lumilitaw na dumanas ng higit pang mga pagbabago sa buhay, na tila mas mature at composed. Pagkatapos ng insidente, tila nagbago ang kanyang kilos. Si Don Quixote, na nagmamasid sa kalagayan ni Juan, ay nakaramdam ng kilabot. Ito ay ang pakiramdam ng nawala ng isang maaasahang kasama. Bandang 10 AM, isang sasakyan ang huminto sa harap ng property. Si Mona, na nakasuot pa rin ng masikip na leather jacket, ay tumalon palabas ng sasakyan. Nang makita ang kanyang paglapit, ang mga mag-aaral ni Juan ay likas na lumiit. Mukhang takot na takot siya ngayon sa babae. Tiningnan ni Tyr at ng iba si Mona ng kakaibang tingin. Anong tinitingin-tingin niyo lahat? Siya snap. Puno ng sama ng loob ang tono ni Mona. Tila nabigla siya sa mga reaksyong natanggap niya mula kay Tyr at sa grupo nito. Nagmamadaling sumagot si Don Quixote, huwag kang malikot sa landas.
Natigilan kami nang makita ang napakagandang babae na nagmamaneho ng sasakyan. Nagiging magiting ka at magiting sa tindig. Shut up! Hindi nagatubili si Mona na hatakin si Don sa ibabaw ng mga uling bago tumingin sa direksyon ni Juan. Kawakas, iniabot niya ang isang file kay Tyr. Ang data ng pagsusuri ng DNA ay ito. Ang mga sample na aming nakolekta mula sa helicopter wreckage site ay nagsiwalat lamang ng DNA ng isang individual. Nasuri na namin. Ang DNA ay mula sa piloto ng helicopter. Ano? Pumagsak ang ekspresyon ni Don at Juan. Bagaman matagal nang hinulaan ni Tyr ang ganoong kahihinatnan, ang kanyang mga kilay ngayon ay bahagyang nakakunot. Ibig mong sabihin, nakatakas si Darkshire? Tanong ni Tyr. Tama na, pagkumpirma ni Mona. Bukod sa Darkshire, nariyan din ang Moon General ng Orpheus 6 Generals. Nagtitipon ako ng intel mula sa Official Intelligence Organization. Hindi lang si Darkshire ang nasa Orpheus HQ, kundi pati na rin ang Star General at Moon General ng Orpheus. 6 na general. Napabuntong hininga na lamang si Tyr at ang iba pa. Ang maharlikang pamilya ay siguradong maganda na basta-basta lang na nakakuha ng impormasyon tungkol kay Orpheus mula sa opisyal na organisasyon ng Panic-Take. If Tyr had such background, na-rip off kaya sila ng GPE ng ganon? Ano ang resulta ng paghahanap sa Brimstone Mountain? Tanong ni Tyr. Kinagat ni Mona ang kanyang mga labi. Na-withdraw ko na ang lahat ng tauhan ko. Pinadala ko sila para i-cordon ang lugar na iyon sa unang pagkakataon pagkatapos kong mabaril ang helicopter mula sa langit. Ngunit nitong nakaraang 2 araw, ilang beses na naming hinanap ang lugar na iyon at hanggang ngayon. Upang mahanap ang Darkshire o Moon General, kaya walang saysay na ipagpatuloy ang paghahanap. Marunong ba ang guy na ito kung paano maging invisible? O mayroon ba siyang isang uri ng kasanayan sa pagbubungkal? Si Don Quixote at ang iba ay naiwang naguguluhan. Ayon sa mga salita ni Mona, talagang walang lusot sa paraan ng paghawak nila sa usapin. Higit pa rito, ang lugar ay natukoy ng tumpak na walang puwang para sa pagkakamali. Ito ay dapat na isang sitwasyon na hindi matatakasan nina Darkshire at Moon General. Kaya, paano nila nagawang mawala sa manipis na hangin? Kawakas, si Juan, na nasa gilid, ay hindi napigil ang magmura, nakachamba sila. Pinatay ni Darkshire ang lahat ng kanyang dating subordinate at nakatakas pa rin. Natural lang nagalit si Juan. Umakbang si Mona patungo kay Juan, nagngangalit. Nagrereklamo ka ba sa akin? May mga pagkakataon na ang pag-iisip ng isang babae ay nag-iiwan ng isang lalaki na naguguluhan. Tinaman ng tingin ni Juan si Mona. Mona, I'm rather irascible right now. Stop provoking me. Kabanata 347. Ang bounty ni Darkshire. Dini-lecture mo ba ako? Walang babala, iniladlad ni Mona ang letigo na nakapulupot sa kanyang baywang. Lumiit ang mga mag-aaral ni Juan Yates. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi sumagot si Mona, ngunit tumango lang siya, Sa isang pitik ng kanyang letigo, inihagis niya ang saklay mula sa kamay ni Juan, pagkatapos ay kinaladkad siya patungo sa kwarto. Boss, iligtas mo ako, napaungol si Juan sa kawalan ng pag-asa. Ngunit si Tyr Summers at ang iba ay nanatiling nakatigil, hindi kumikibo. May mga pagkakataon na kailangang pagbayaran ng isa ang kanilang mga kasalanan. Hindi masyadong komportable para kay Juan na lumipat sa ngayon, ngunit kung makatagpo siya ng isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, natural na may pagtanggol niya ang kanyang sarili laban kay Mona. Ngunit, paano niya posibleng ilagay sa panganib ang buhay niya? Mula sa loob ng mga silid ng kama, lumabas ang nakakadugo na hiyawan ni Juan. Habang si Tyr at ang iba ay kumikilos na parang walang narinig, tanging si Don Quixote lamang ang nagkibit balikat na walang magawa. Sa babaeng ganyan, nasira ang buhay ni Juan. Sa tingin ko ay bagay sila, walang galang na sabi ni Tyr. At least masasabi ko kung gaano nag-aalala si Mona para kay Old Yates. That's true love. Hehe, awkward na tumawa si Don. Isang mukhang diwata ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang isipan. Kuya Tyr, pwede ba akong bumalik sa Celestial Empire kasama ka? Tanong ni Don. Hindi. Dahil doon, agad na pinutol ni Tyr ang paghabol, sinabing, magkasamang babalik sa HQ ang Iron Mask at Old Han. Manatili ka rito at makikipagtulungan kay Old Yates para palawakin ang impluensya ng Regal Palace sa Southeast Asia.
At saka, binabalaan kita, at ipapasa din sa iyo ang babalang ito kay Old Yates kung may mangyari ulit na ganito, kayong dalawa ay makakaalis sa Regal Palace. Nang sinabi ni Tyr ang pahayag na iyon, siya ay seryoso at mataimtim. Hindi ito biro. Ang katotohanan ng bagay ay na siya ay lampas sa galit. Gayunpaman, si Juan ay kanyang kapatid na lalaki na haharap sa anumang panganib sa tabi niya. Bibigyan ko ng isa pang pagkakataon ng lalaki, ngunit ang mga pagkakataong ito ay may hangganan. Seryosong tumango si Don. Naiintindihan ko, boss. Ipinagpatuloy ni Tyr ang pagtawag kay Clifford Han at White-Eyed Ivory Dragon sa kabilang panig. Nangisda ng isang pakete ng sigarilyo, iniabot niya ang tigisa. Tinanggap nila ang mga sigarilyo at sinindihan ito, bawat isa ay humihila. Ganon din, sinindihan din ni Tyr ang isa, nagtanong, dismayado. Pumuga ng usok ng sigarilyo si Clifford at tumawa. Siyempre nakakadismaya, pero kung ganun lang kadaling namatay siya, hindi siya si Darkshire. Ang taong iyon ay mamamatay sa aking kamay balang araw. At saka, ang grupo ng mga tuta ng lobo na natagpuan mo ay napakahusay. Kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataon, gusto kong tingnan ang iyong Wolf's Den sa Celestial Empire, dagdag ni White-Eyed Ivory Dragon. Oo naman. Tumango si Tyr. Ngunit, kailangan mong maghintay hanggang sa handa akong manirahan ang Regal Palace sa Celestial Empire bago ka dumating. Ang Wolf's Den ay dapat na ang bagong nemesis noon. Habang nagsasalita siya, ipinatong ni Tyr ang kamay sa balikat ni Clifford, dapat mo ring malampasan ang hadlang na Darkshire. Huwag kalimutan na mayroon ka pa ring malaking grupo ng mga kapatid sa paligid mo na nakatalikod. Naiintindihan ko, sabi ni Clifford, humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Buti naman gawin mo. May mission ako sa'yo. Anong mission? Tanong ni Clifford. Nanatiling tahimik si Tyr sa loob ng 2 segundo bago siya nagpatuloy, pagbalik mo, magtakda ka agad ng bounty sa Dark Web. 180 bilyong dolyar para sa ulo ni Darkshire. Nagulat si Clifford at White-Eyed Ivory Dragon sa kanyang mga sinabi. Are you pulling my leg, boss? If I remember correctly. On the Dark Web, ang kasalukuyang bounty na nakatakda para sa Regal Palace ay 6 billion para sa 18 general, 18 billion para sa 5 kings, at 48 billion para sa iyo. Talagang nag-aalok ka ng 180 bilyong dolyar na pabuya sa ulo ni Darkshire sa Dark Web. Nababaliw ka na ba? Totoong kayang bayaran ito ng Regal Palace. Pero, sulit ba na ipagpalit ang 180 bilyon para sa buhay ng isang Darkshire? Hindi naman sinagot ni Tyr, ngunit may ngiti sa kanyang mukha na nagsalita ng husto. Si Clifford at White-Eyed Ivory Dragon ay nagkaroon ng biglaang epiphany. Boss, ibig mong sabihin. Ipinahayag ni Tyr, tama. Nag-aalok ang Regal Palace ng reward na 180 bilyong dolyar. Sa kasalukuyang katayuan at reputasyon ng Regal Palace, walang mag-aalala na ito ay magiging blanko na tseke. Kung magtagumpay sila sa pagpapabagsak kay Darkshire, sa kanila na ang pera. Pero, sa tingin mo ba may kayang ilabas siya hanggang ngayon? Umiling si Clifford. Maaaring maraming tao dyan. Ngunit, ang mga nasa ganoong antas ay walang pakialam sa pera. Ang mga gumagawa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa Darkshire. Bilang resulta, tulad ng mga gamo-gamo sa isang apoy, hindi mabilang na mga tao ang susubukang kunan ng baril ang Darkshire. Kahit na hindi nila siya kayang harapin, sapat na ang mga ito para panatilihin siyang abala. Matalino yan. Talagang bagay ang mga taktika mo, sabi ni White-Eyed Ivory Dragon, sabay thumbs up kay Tyr. Sa paggawa nito, hindi na natin kailangang gumastos ng kahit 1 sentimos para gawing numero 1 ang pampublikong kaaway ng Darkshire. Kung siya ay nasa gitna ng pag-iwas sa lahat ng paraan ng pagtugis, hindi niya maitutuon ang kanyang mga pagsisikap sa pagsisimula ng isang bagong Orpheus. Sa sinabi niyang iyon, silang tatlo ay hindi napigil ang mapatawa, ha. Sa katunayan, dati silang gumagawa ng isang patas na amount ng ganitong uri ng bagay. Sa anumang kaso, para sa kapakanan ng kanilang layunin, gagamit sila ng anumang paraan na kinakailangan. Kapag hinahabol ang kanilang mga kaaway, wala silang pakialam sa proseso, tanging ang resulta lamang. Matapos maipaliwanag ng mabuti ang lahat, sumakay sina Tyr Summers at Matthew Collins sa isang eroplano pabalik noong hapong iyon. Samantala, bumalik sa punong tanggapan sina Clifford Han, White-Eyed Ivory Dragon, at Iron Mask. Para naman kina Don Quixote at Juan Yates.
Mananatili sila sa Thailand upang palawakin ang teritoryo ng Regal Palace para mapadali ang lahat ng paghahanda sa pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire. Noong una ay gusto rin ni Tyr na iwanan ang Iron Mask. Kung tutuusin, hindi mapagkakatiwalaan sina Juan at Don. Ngunit, pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagtanto ni Tyr na nakagawa si Juan ng ikabubuti. Sa ayos ng mga bagay-bagay ngayon, mas naging komportable si Tyr. Dahil sa pagsisikap na palawakin ang kanilang teritoryo, ang Regal Palace ay nakararanas na ngayon ng kakapusan ng lakas tao, kaya ang Iron Mask ay marami sa kanyang plato nang siya ay bumalik. Sa ngayon, sapat na sina Juan at Don sa Southeast Asia, tulad ni Ash sa Japan. Sa eroplano, nasa state of ecstasy pa rin sina Matthew Collins at Stephen Cole. Ang paglalakbay ay lumawak ang kanilang mga abot-tanaw. Kasabay nito, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ibabalik nila ang mahahalagang video ng labanan na ito sa Wolf's Den para palakasin ang husay sa pakikipaglaban ng mga miyembro sa bagong taas. 6 p.m. Lumapag ang eroplano. Umaba ng eroplano si Tyr at ang kanyang kasama at lumabas ng airport. Panahon ng tag-ulan noon sa Thailand, ngunit ang Kon City ay tila isang napakalaking pagan. Huli na ngayon ng August ang pinakamaalinsangang panahon ng taon. Sa kabila ng gabing iyon, ang singaw na tumaas mula sa lupa ay nararamdamang mainit. Ang Thailand ay mas komportable kung ihahambing. Kabanata 348. Gusto ko ng anak. Ang grupo ng 6, kabilang si Tyr Sommers, ay lumabas mula sa paliparan. Matagal nang naghihintay sa labasan ng isang walang katulad na dilag. Isang masayang ngiti ang bumungad sa mukha ni Winifred Zia nang lumabas si Tyr at ang kanyang mga kasama mula sa airport. Habang nakangiti siya ay lalong namumula ang kanyang mga mata. Kailanman ay hindi siya naging ganoon kabalisa para kay Tyr gaya ng mga panahong ito. Ngunit, ang magandang balita ay nakabalik siya ng ligtas. Pinahari ng init ang puso ni Tyr nang dumapo ang mga mata niya kay Winifred. Mabilis siyang humakbang patungo sa asawa bago niyakap ito sa kanyang mga bisig. I missed you so much, my dear. Mariinding kumapit kay Tyr si Winifred na kinakandong. Sabi nila, ang kawalan ay nagpapalamang sa puso. Marahil ay may ilang katotohanan ito pagkatapos ng lahat. Si Matthew Collins at ang iba pang 5 lalaki na nakatayo sa likod ng mag-asawa ay mga bachelor. Natural, hindi nila kayang masaksihan ang ganoong eksena. Sa oras na ito, 2 SUV ang nakaparada sa kabilang gilid. Nakatayo si Max Cheever sa harap ng mga sasakyan, humihit-hit ng sigarilyo habang naghihintay. Nandito siya para i-escort si Matthew at ang iba papabalik sa Wolf's Den. Agad namang nilapitan ni na Stephen Cole at Jamie Saunders si Max, habang si Matthew naman ay nagpatuloy patungo kina Tyr at Winifred na tila marangal at malakas. Tinapot niya ang isang kamay sa balikat ni Tyr. Master, ito ay isang paliparan. Dapat mong tandaan ang epekto na idinudulot mo. Alis, tahol ni Tyr. Napaawang sasaya ang labi ni Matthew bago niya hinabol si Jamie at ang iba pa. Sabay na umalis sina Tyr at Winifred sakay ng kotse, at ng gabing iyon, nag-candlelit dinner na naman sila sa bubong ng villa. Sa kainan, ikinwento ni Tyr kay Winifred ang kanyang mga karanasan sa Thailand. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pinalaki ay walang kabuluhan. Inayos ang mga bagay-bagay na parang kagagaling lang niya sa bakasyon. Hanggang ngayon, malayo pa rin si Winifred na malaman ang maraming sikreto ni Tyr. What she knew so far, she already found horrifying. Pinanggit din ni Winifred ang mga bagay na nangyari sa loob ng 1 linggo. Bagamat ang Autumn Field ay na-feature lamang sa isang advertisement na binanggit sa pagdaan sa konsyerto noong 1 linggo. Ang mga resultang inani ay talagang hindi pa nagagawa at higit pa sa inaasahan ni Winifred. Sa kasalukuyang katanyagan ng Autumn Field sa bansa, nireranggo ito sa mga nangungunang kumpanya sa buong timog. Ang Autumn Field ay nakakuha din ng maraming atensyon sa ibang bansa. Kasabay nito, ilang kilalang tatak ng damit ang nagpahayag ng kanilang intensyon na makipagtulungan sa Autumn Field sa maliit na sukat. Kung magtagumpay ang partnership, mapapansin ng mga internasyonal na tatak. Samantala, bilang unang kasosyo sa ibang bansa ng Autumn Field, nagpadala rin ang sikat na company ng congratulatory telegram noong araw ding iyon, pagkatapos ay gumawa rin ng plano si Winifred kasama si Mikhail. Ang dalawang panig ay nagplano na magsagawa ng mas malalim na pakikipagtulungan taon mula ngayon.
Ito ay upang ailatag ang groundwork para sa hinaharap para sa autumn field na makapasok sa internasyonal na merkado at makamit ang isang win-win situation sa sikat na company. Nakatingin ang mga bagay-bagay. Habang ang autumn field ay nakatuon sa pagpapalawak ng merkado nito. Ang isa pang pangunahing pag-unlad ay ang magmadali at samantalahin ang mga uso at disenyo ng mga gawa na maaaring makasabay sa autumn field at kahit na lumampas sa pagganap nito. Dahil ang mga dekalidad na piraso lang ang makakatulong sa autumn field na maglatag ng matibay na pundasyon at maabot ang mga bagong taas. Si Winifred, na bihirang makipag-usap ng baso sa tier, ay ginawa ito bago humigop. Honey, sa tingin mo ba ay may pag-asa pa ba para sa akin na gawing isa ang autumn field sa isa sa nangungunang 5 brand ng damit sa Celestial Empire sa loob ng 2 taon? At gawing stand firm ang autumn field sa international market sa loob ng 5 taon? Winifred ay magsisimula upang maisalarawan at magplano. Ang time frame ay isang magaspang na pagtatansya na ginawa ng mga executive ng autumn field batay sa kanilang kasalukuyang mga kalagayan. Umiti si Tyr kay Winifred. Kung nag-iisip ka na, bakit hindi mangarap ng mas malaki? Tulad ng sabihin, maging isang nangungunang tatak sa Celestial Empire sa loob ng 1 taon, pagkatapos ay mag-intentional at maging isang pangunahing tatak sa loob ng 2 taon. Nanginginig si Winifred habang nauutal, nagmamalabis ka, mahal. Paanong posible iyon? Nakarating lang kami hanggang sa Prime City sa loob ng bansa. Ang susunod na hakbang sa aming plano ay ang Timog, pagkatapos ay ang Hilaga, at sa wakas, ang buong Celestial Empire. Marami pa tayong lalakbayin. Inubos ni Tyr ang kanyang glass ng alak at tumawa. Magtiwala ka sa akin. Nakalimutan mo na mayroon pa rin tayong sentro ng lungsod na lubos na napalakas sa buong mundo ng konsyerto na iyon. Gagamitin namin ito bilang isang plataporma upang makapasok sa domestic market habang inilalatag ang pundasyon para sa dayuhang merkado. Isang 2-pronged na diskarte na sumusulong sa pantay na bilis. Naniniwala ako na magagawa mong maging pinakahinahangad sa mundo pagkatapos ng fashion queen sa loob ng 2 taon. Tumawa si Winifred. Ano kaya kung ako talaga ang fashion queen sa mundo? Napaawang ang labi ni Tyr, na parang nag-iisip, bago sinabing, kung aabot ka ng ganoon, ikaw na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. I'll just be a small security chief in your company. Kapag dumating ang oras na iyon, itatabi mo ba ako dahil hindi na ako magiging sapat para sa iyo noon, sweetheart? Hahaha. Iniunat ni Winifred ang isang payat at ramrod na tuwid na hita na nababalot ng manipis na medyas na sutla at sadyang sinipa siya. Kung masama ang pakikitungo mo sa akin, sisipain kita pagdating ng panahon. O talaga? Napapikit si Tyr habang sinusuri ang ulo hanggang paa ni Winifred, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting lumalagong malademonyo. Bahagyang lumiit si Winifred nang makita ang ibig ng asawa. Honey, ano? Anong balak mo? Tyr chuckled mischievously. Para akong nanunood ng gutom na lobo at isang maliit na tupa na nakapansin sa kanya. Sa kanyang isip na puno ng alak na sinamahan ng malawak na kalawakan ng mga bituin at malambot na liwanag ng buwan sa itaas, tunay na minahal ni Tyr si Winifred habang tinitigan siya nito. Hobby, ang sanggit mo. Dahil nakita na niya ang intensyon ng asawa, tumayo si Winifred para tumakbo pababa. Ngunit, paano siya mabibigyan ni Tyr ng ganoong pagkakataon? Sa isang masiglang hakbang, sinunggaban siya nito na nakulong sa isang sulok ng open-air garden. You said it yourself, my wife. Mapapalis mo ako kapag naging fashion queen ka sa mundo. Nagbibiro ako, naisip mo ba? Nagkunwari si Tyr ng pananakit. Pero, I took it seriously. So, to prevent you from casting me aside in the future, I must be prepared and have collateral in advance. Anong collateral? Ahaha, mahinang tumawa si Tyr. Magkaroon ka ng anak. Hanggat may anak tayo, hindi mo ako iiwan ng ganoon kadali. Pero, di ba may Blair na tayo? Sagot ni Winifred, hindi nasisiyahan. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Tyr. Hindi sapat ang anak na babae. Gusto ko rin ng anak na lalaki. Kabanata 349. Hindi mapigil. Ang buwan ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Isang lalaki at babae ang nakaupo sa rooftop garden. Nasiyahan si Tyr sa kanyang matalinong desisyon na bilhin ang kabuuan ng pinakamataas na villa ng Lunar Mountain na may 13 palapag. Ang ibabang kalahati ng bundok at maging ang buong Con City ay hindi kasing taas ng kanila.
Makalipas ang isang oras, nakahiga na si Winifred Zia sa yakap ni Tyr, kontento. "Oh hubby, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang ilang magandang balita," sabi niya. "Anong magandang balita?" tanong ni Tyr. Sagot ni Winifred, "Dahil marami kang kilalang celebrity ang inimbitahan mo sa concert sa City Center, nakakuha ito ng maraming atensyon sa buong mundo. Kaya, dahil naranasan ni Snow Fenner at ng lahat sa Brilliant Media kung ano ang pakiramdam na nasa entablado kasama ang mga celebrity, nakakuha sila ng maraming pagkilala at kasikatan. Lalo na si Little Snow, siya ay namumukod tangi sa panahon ng pagtatanghal. Siya na-secure na ang kanyang pwesto bilang isang celebrity sa bansa. Tumawag sa akin si Little Snow kahapon at sinabi sa akin na ang Brilliant Media ay nag-drop ng kanilang orihinal na plano at ngayon ay ganap na mamumuhunan sa kanya. Nagpaplano silang gawin siyang isang kilalang pambansang bituin," patuloy ni Winifred. "At the same time, I got the rest of the talented people in Brilliant Media to sign a contract. They will be Autumn Field Group spokespersons and models. Brilliant Media will train them accordingly." Napangiti si Tyr habang nilagay niya ang mga kamay niya sa ilalim ng baba niya. "Asawa ko, ang bait talaga ng desisyon mo. Ang mga modelo at tagapagsalita ng Autumn Field Group ay pinili batay sa compatibility, hindi sa presyo. Ang pamumuhunan sa mga taong may lumalaking potensyal ay ang pinakamatalinong pagpipilian," sabi ni Winifred. "Alright, may ginawa bang gulo ang Star Entertainment para sa iyo kamakailan?" tanong ni Tyr. "Wala," umiling si Winifred. "So far, wala pa akong naririnig na kahit ano tungkol sa Star Entertainment. Kahit gusto nilang magkagulo, it would be against Mr. Tucker, not Brilliant Media." "Okay," sagot ni Tyr sabay tango. Ngunit sa kabila noon, malalim ang iniisip kung paanong wala itong saysay. Nagkaroon ng napakalaking argumento ang Star Entertainment sa Brilliant Media. Alam nila, hindi sila uupo at tatanggapin ito ng hindi nakakapaghiganti. Na-imagine ni Tyr ang galit sa mga mukha ni na Skylar Yaleman at Waverly nang makita nila ang kasikatan ng concert na nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Baka nasira pa nila ang telebisyon noon. Kahit na nagdududa si Tyr sa katotohanang wala silang gagawin tungkol dito, wala siyang pakialam sa isang maliit na kumpanya ng entertainment. Kung talagang nagpasya silang huwag gumawa ng anuman, pagkatapos ay ito na. Gayunpaman, kung nagpasya silang magplano ng isa pang pamamaraan, Tyr ay hindi magdadalawang isip na sirain sila kaagad. Nang mapansin niyang malalim ang iniisip, tinanong ni Winifred, "Ano ang iniisip mo, hubby?" Bumalik sa katinoan si Tyr at ngumiti. "Wala lang. Kuya, my dear wifey. Dati kasi, sa pananamit lang ang focus ng Autumn Field Group. Kung gusto mong maging international brand ang grupo, hindi sapat ang pananamit lang." Napailing si Winifred. "Anong ibig mong sabihin?" Napangiti si Tyr habang sinabi, "Ang bawat malaking internasyonal na kumpanya ay may ilang iba't ibang linya ng mga produkto. Ang pagkakaroon ng iba pang mga produkto ay makakatulong sa pagsuporta sa kumpanya at magkakaroon ka ng iba pang mapagkukunan ng kita. Makakatulong ito sa pundasyon ng kumpanya na maging matatag. Kaya, kailangan nating isaalang-alang ang pagkuha ng Autumn Field Group upang simulan ang pagbuo ng iba pang mga linya ng produkto. Makakatulong ito sa kumpanya na lumago ng husto at gawin itong isang nangungunang pandaigdigang imperyo ng negosyo." "Imperyo ng negosyo," tumawa si Winifred, akala niya ay eksaherada si Tyr. "Naisip mo na bang mag-expand patungo sa entertainment industry?" tanong ni Tyr. "Pagkatapos ng insidente sa Southern Sophistication, nagsaliksik ako ng ilang tao tungkol sa entertainment industry. Napakalawak ng negosyong ito. Naisipan mo na bang gumawa ng bagong entertainment media platform?" Biglang tanong ni Tyr na ikinagulat ni Winifred. Hindi niya alam kung paano sasagutin sa sandaling iyon at napagtanto niyang hindi niya kayang pantayan ang ritmo at pag-iisip nito. Dahil napakalayo ng iniisip ni Tyr, tila hindi siya mapigilan. Hindi mahalaga kung ito ay ang negosyo sa entertainment o isang bagong platform ng media, alinman sa isa ay magiging isang magandang pagkakataon upang makakuha ng pera. Maraming malalaking entertainment media platform ang nakakuha ng malaki at mabilis na halaga ng kita. Lalo na sa modernong teknolohiya at sa internet, mas mabilis kumita ng pera mula sa online na kasikatan kaysa sa offline na kasikatan. Halimbawa, ang clothing line ng Autumn Field Group.
Kahit na nag-concentrate sila sa mga offline na benta sa isang pisikal na tindahan, ang kanilang online na tindahan ay nakakuha pa rin ng mas maraming benta. Gayunpaman, pananatilihin pa rin ng Autumn Field Group ang kanilang pisikal na tindahan dahil ito ang pundasyon ng kanilang kumpanya. Saglit na nag-isip si Winifred at sinabing, "Hobby, I agree with what you said, but I think it's still too early for this." Dahan-dahan lang, sagot ni Tyr, mahigpit na niyakap ang asawa habang nakatitig sa mga bituin at buwan sa kalangitan sa gabi. O tama, ang Prime City's Marquis, Connie York, ay dumating sa Con City 2 araw na ang nakakaraan, biglang sabi ni Winifred. Connie York, natigilan si Tyr at mabilis na nagtanong bakit pumunta ang babaeng iyon sa Con City. Nagdulot ba siya ng gulo para sa iyo? Ang pagkarinig sa pangalang Connie York ay nagpabagabag sa puso ni Tyr kahit na tumigil na siya sa panggugulo sa kanya na pakasalan siya pagkatapos ng ilang mga insidente sa Prime City. Gayunpaman, nag-aalala siya na kulang ang utak ng babaeng ito. Natatakot siya na baka bigla itong matrigger at guguluhin siya sa harap ni Winifred. Nang mapansin ang gulat na ekspresyon ni Tyr, sinadya ni Winifred ang pagtaas ng kilay. Anong iniisip mo? Kumakabog ba ang puso mo sa pagbanggit ng Marquis na iyon? Kumikit muli, mabilis na sinabi ni Tyr, asawa ko, hindi ito ang iniisip mo. Kung wala kang relasyon sa Marquis na iyon, bakit siya pumunta sa Con City upang hanapin ka at hiningi ang iyong kamay sa kasal? Malungkot na sagot ni Winifred. Uminit ang ulo ni Tyr. Hindi pa rin siya kayang bitawan ng babaeng iyon. Ipinaunawa niya kay Connie na dapat itong sumuko sa kanya at sinabi pa niya sa kanya na humanap ng taong babagay sa tabi niya. Si Jay Blade ay nasa tabi niya sa loob ng maraming taon, bakit hindi niya ito ituring na opsyon? Gayunpaman, totoo na ang damdamin ay hindi maaaring pilitin. Sa pag-aalalang hindi siya maintindihan ni Winifred ay agad niyang inilabas ang kanyang phone na galit na galit. She still tried to make trouble for you. I'm gonna call Carson York and ask him how he raised his daughter. Seryoso si Tyr, tatawagan niya talaga si Carson. Ang aksyon na ito ay kanyang ikinagulat ni Winifred. Agad niyang inilayo sa kanya ang phone niya at umiling. Hobby, ikaw. Buti na lang hindi ka na tumawag, gabi na at baka tulog na sila. Kabanata 350. Maging panauhin ko. Napapikit si Tyr Summers, kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ni Winifred Zia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuto ang babaeng ito kung paano magsinungaling sa iba. Umakto si Tyr na parang galit, hindi, kailangan kong tawagan agad si Carson York. Masyadong masungit ang anak niya, naglakas loob siyang subukang sirain ang pamilya ng iba. Sisiguraduhin kong matuturuan kaagad ni Carson si Connie York na iyon. Namula ang mukha ni Winifred. Sa sobrang gulat ay agad niyang inilayo sa kanya ang phone ni Tyr. Alright, I'm messing with you. Masyado mong sineseryoso ang mga bagay-bagay. Nagpalit ka ng numero ng iyong telepono noong pumunta ka sa Thailand, kaya hindi ka makontak ni Uncle Carson. Kaya, pinaponte niya ang Marquis sa Con City upang ipasa ang mensahe na binal ika ng kanyang ina. Inanyayahan niya kaming bisitahin sila sa Prime City. Oh, so iyon ang dahilan. Tinabi ang phone niya, ngumiti si Tyr. Asawa ko, nagbago ka na talaga. How dare you lie to me? Look how I punish you now. Pagkatapos ay, pinarusahan ni Tyr si Winifred sa pamamagitan ng pakikitungo muli sa kanya. Makalipas ang isang oras, namula ang mukha ni Winifred pero puno pa rin siya ng sigla. Gayunpaman, sinubukan ang Tyr. Samandal si Winifred sa balikat ni Tyr at sinabing, since they invited us, we should go. Okay, sagot ni Tyr. Nabanggit na ito ni King York noon. Si Tita Quelch naman ay binigyan niya ako ng misteryoso ngunit masarap na pakiramdam simula noong una ko siyang makilala. Para siyang isang ina. I don't know how to explain, she just treats me very kindly. Since kagagaling lang niya sa operasyon sa ibang bansa, we should definitely visit her a visit. Saglit na natahimik si Winifred, saka sinabing, Hobby, I have never heard you talk about your parents before. How are they right now? My mother passed away when I was around 10 years old. Yung papa ko naman at iba ko pang relatives, haha. Biglang nagbago ang mood ni Tyr, ramdam ni Winifred ang matinding blood loss na nanggagaling sa kanya. Pagtingin niya sa mukha niya ay nagulat siya. Parang ang lalim ng iniisip niya at nakakatakot ang mukha niya.
Dahil sa pagkabalisa, mabilis na sumigaw si Winifred, "Hubby, anong nangyari sa iyo?" Kinailangan niyang sumigaw ng ilang beses bago bumalik sa realidad si Tyr at sumagot ng, "Oo." Anong mali? Maingat na tanong ni Winifred. Matalino siya at kayang tanungin ang dahilan ng mood ni Tyr. Mabilis niyang sinabi, "Hubby, hindi na kita tatanungin tungkol dito." Inaplos ni Tyr ang ulo ni Winifred ng mahina at sinabing, "Sa susunod, dahan-dahan kong sasabihin sa iyo ang lahat." Gayunpaman, ngayon, pakiramdam ko ito na ang tunay kong tahanan. Matalino si Winifred, siguradong mahulaan niya ang nangyari. Sa reaksyon ni Tyr, halatang may masamang alaala siya tungkol sa kanyang pamilya. Nang makilala ni Winifred si Tyr, siya ay isang pulubi sa mga lansangan. Nahulaan niya na ang dahilan kung bakit siya napunta sa mga lansangan, walang tirahan, ay dahil sa kanyang pamilya. Nalungkot si Winifred. Sa 6 na taon na ito, sila ni Blair Zia ay nakaranas ng maraming paghihirap. Gayunpaman, nadama niya na kung ihahambing sa karanasan ng kanyang asawa, ang kanya ay walang gaano. Kahit na curious si Winifred sa naranasan ni Tyr noong bata pa ito, hindi na ito nagtanong dahil considerate na siya sa nararamdaman nito. Inihiling ba namin na bumalik si Blair? Inimbitahan kaming tatlo ni Uncle York na pumunta bilang isang pamilya, sabi ni Winifred, iniba ang paksa. Ayos lang. Ilang araw na lang magsisimula na ang klase niya, hayaan mo siyang mag-enjoy ng ilang araw sa Riverville City. At bata pa si Blair, ayoko siyang makihalubilo sa mga ganitong klase ng tao, sagot ni Tyr na may kasamang ngumiti. Oo, tama ka, tumanggaw si Winifred. Kung gayon, tawagan mo si Uncle York bukas ng umaga at makipag-ayos sa kanya, bibisitahin natin siya. Sige. Kinaumagahan, tumawag si Tyr kay Carson at maikling ipinaliwanag ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi gaanong nagtanong si Carson matapos sabihin sa kanya ni Tyr na pumunta siya sa Thailand para harapin ang ilang bagay tungkol sa Regal Palace dahil nakabalik siya ng ligtas at maayos. Hiniling ni Carson kay Tyr na bisitahin sila ngayon dahil namiss sila ni Heather. Hindi siya tinanggihan ni Tyr. Pagkatapos ng almusal, pumunta sila ni Winifred para bumili ng mga regalo. Pagkatapos ay nagmaneho sila patungo sa Prime City sa hapon. Pagdating nila sa bahay ng York, gabi na. Sa ngayon, abala si Heather sa kusina habang tinutulungan siya ni Connie. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay hindi alam kung paano gumawa ng anuman, ang tanging ginawa niya ay magdagdag ng higit pang trabaho sa kusina. Inimbitahan ni Carson sina Tyr at Winifred na kumain sa kanilang bahay, hindi restaurant, kundi kumain ng lutong bahay. Kahit nagpapagaling pa si Heather, pinilit niyang magluto ng pagkain para sa kanila. Pumasok sina Tyr at Winifred sa bahay habang binabati sina Carson at Heather, Uncle York, Aunt Quelch. Nakangiting mapagbigay, mabilis silang sinabihan ni Carson at Heather na maupo. Pilasan mong batiin ang Kuya Tyr at Sister Winifred mo, huwag kang bastos, sabi nila kay Connie, na nasa corner. Inilabas ni Connie ang kanyang dila kina Carson at Heather bago bumaling kina Tyr at Winifred. Kuya Tyr, Ate Winifred. Nakauwi na si Tyr habang si Winifred naman ay medyo kinakabahan at naninikip. Pagkatapos ng lahat, ito ang bahay ng pinakamakapangyarihang tao sa Prime City, si Carson York, ang South River King. Winifred, huwag kang masyadong matigas ang ulo. You can treat this like your own home, sabi ni Carson. Kahit na si Carson ay ang South River King. At kadalasan ay isang malamig at mahinahong tao sa harap ng kanyang pamilya at mga kaibigan, siya ay isang napakabait at palakaibigan na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos niyang masanay sa kapaligiran, hindi nakabahan si Winifred gaya ng dati. Bakit hindi dumating si Blair? Tanong ni Heather. Nakangiting sagot ni Tyr, nasa Riverville City siya. Isasama ko talaga siya sa susunod. Okay. Umiti si Heather, hindi na siya nagtanong pa. Tinagmasdan ni Tyr si Heather, mas malusog siya kaysa dati. Tita Quelch, kumusta ang katawan mo? Ano ang pakiramdam mo? Tanong niya. Umiti si Heather at sumagot, masasabi mong mas energetic na ako kaysa dati. Naging maayos naman ang operasyon. Sabi ng doktor kailangan ko lang magpahinga ng kalahating taon at tuluyan na akong gumaling. It's all thanks to you, little Tyr.